tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Saan ka na naman galing, ha? Saan pa? Di dyan lang sa labas. Nagpalipas lamang ako ng inis sa'yo. Napapansin ko, lagi ka na lamang umaalis ng bahay. Saan ka pa talaga pumupunta? Ano naman ba ito, ha? Nagsumbong na naman ba sa'yo ang nanay mo? At pinaniwalaan mo na naman kaagad? Walang kinalaman ng inay sa usapang ito. Alam mo, Carlo, sa totoo lang, imbyer na ako sa nanay mo. Kaya mamili ka. Ako o yung ina mo, ha? Marla, Narinig mo? Sinong pipiliin mo? Ako o yung ina mo? ano ba namang klaseng tanong yan, Marla? Pinamimili mo ako sa inyong dalawa ng inay? Inay ko yun. Hindi ko yun pwedeng itapon. Dahil siya ang pinagkakautangan ko ng buhay. Pwes! Magsama kayong mag-ina! Marla! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Saan tayo pupunta, Mami? Bakit marami tayong dalang damit? Bakit natin iniwan ng daddy? Di ba? Tumigil ka na sa kakatanong mo dyan. Para mama, pakitabi na lang. Okay. Parang dito na si Pogo. Nakabukas na ang kanyang pintuan. Kaninang duman ako dito sarado pa at nakakandado sa labas. O anak, bumaba ka na ng tricycle at nandito na tayo. Marla! Oh, bakit naman parang gulat na gulat kang nandito ako? Para ka nakakita ng multo dyan, Hindi mo sinabing pupunta ka dito Galing ako dito kanina. Wala ka. Saan ka ba nagpunta, ha? Kuan, may sinamahan lamang akong kumpare ko. Teka, ano bang nangyari? Bakit may mga dala kang mga bag? At bakit pati yung anak mo kasama mo? Paano naman kasi? Nag-away kami ni Carlo. Hindi mo ba kami papapasukin ng anak ko? Sige. Tuloy ka. Teka, kumain na ba kayo? Sandali lang at magluluto ko pero lalabas na ako saglit para bumili ng bigas. Naubusan ako ng bigas May pira ka ba dyan? Pero na naman. Kararating ko lang. Humihingi ka na naman. Magpahingain mo muna naman ako at nagbulsa ko. Sige. Hindi na lang ako bumabalik. Bibili na lamang ako ng lutong ulam dyan sa labas. Nasaan ka ba? Patawag-tawag ka na niya. Nariyan ka lang naman sa baba ng apartment na ito. Kaya nga tinawagan kita para huwag ka munang lumabas ng kwarto, ha? Ano? Bakit? Nasaan ka ba? Lumabas ako ng apartment para matawagan ka dahil nandyan sa baba ng apartment si Marla. Ano? Bakit mo siya pinapunta dito? Saka ako na ikukwento sa'yo sa ngayon. Huwag ka munang lalabas ng kwarto mo para walang gulo.
Ano? Patatauin mo na naman ang anak ko sa grocery mo? Ipinaalis na nga siya ni Marla eh. Tiyang, hindi naman pag-aari ni Marla ang grocery. Akin naman yun. Ako ang may karapatang kumuha at magpalis ng tao. Ganon. Pababalikin mo na naman ang anak ko sa grocery para hiyain na naman at paalisin ni Marla. Ganon ba? Alam mo namang 2 beses nang pinaalis ni Marla ang anak ko eh. Eh, bakit kasi umalis si Jane? Eh, bilin-bilinan ko naman sa kanya na wag siyang aalis. Pero umalis pa rin. Eh Carlo, ano ka ba? Kinakasama mo si Marla. Parang siya na rin ang may-ari ng grocery. Kaya bakit naman hindi aalis ang anak ko? Eh una, pinaalis na nga siya. Pagkatapos siyang hiyain sa maraming tao. Tiyang, pinapangako ko, hindi na mangyayari ang ginawang yun ni Marla. Nakadalawang beses na ngang pinaalis ni Marla ang anak ko eh. Eh, hindi na sa pagkakataong ito. Dahil umalis na si Marla, kasama ang kanyang anak. Ay nako, huwag mo akong kausapin kundi si Jen dahil siya ang nasaktang sobra sa ginawa ni Marla. Ano? Hindi kami pwede ng anak ko dito sa apartment mo, ah. Oh, hindi nga. Bakit? Dahil ba may iba kang binabahay? Wala. Ano ka ba? Hindi kaya may asawa ka? Binabahay nga. Wala. Asawa pa kaya? O kung ganun, bakit ayaw mo kaming patirahin dito ng anak ko? Kasi nga, ang apartment na ito pag-aari ng tita ko. At masyadong makaluma yung tita ko. Ayaw niya may titira ditong babae. Nang hindi ko pa pinakakasalan. Kung ganun, magpakasal na tayo. Total, hindi pa naman kami kasal ni Carlo eh. Hindi pa nga ako handa dahil wala pang pera. Kung gusto mo, doon ka sa kakilala ko. Libre doon. Sige na naman, Jen, oo. Tumawag ka na dun sa tindahan. Kuya Carlo, ayoko nang mahulit yung nangyari. 2 beses na ho akong pinaalis ni Ate Marla eh. Ang isipin mo na lamang, hindi si Marla ang may-ari ng tindahan. At kaya lamang siya ang namamahal na doon sa tindahan. Eh dahil nasa puder ko pa siya. Pero wala na siya ngayon. Ha? Wala na si Ate Marla? Oo, iniwan ako. At sa pagkakataong ito, ay lalaki ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Ha? Ilang beses nang nakita ni inay na may kasakasama siyang lalaki. Hindi lamang siya nagsasalita sa akin dahil ayaw niya akong masaktan. Pero mga kapitbahay na mismo at mga tagapalengke ang nagsasabi sa akin na nakikita nila si Marla na may kasamang lalaki. Oh, yun na siguro ang lalaki na minsan nakita kong naghatid kay Ate Marla. Oh, natahimik ka dyan. Wala. Sa iyo ko na lamang ipagkakatiwala ang tindahan. Mananatiling si Tinay ang kasama mo. At kung kulang pa si Tinay, kumuha ka ng iba dahil ikaw na ang hahawak ng kaha. Ho? Jane, Pero... pakiusap naman para hindi ko maisara ang grocery. Sayang naman kung isasara pa natin ang grocery. Ano? Sa squatter na to kami titira ng anak ko. Ano naman ang masama dun kung dito kayo titira? Malinis naman dito. Malinis nga pero maingay. Ayoko dito. At saan mo gustong tumira? Kahit saan. Pero lang dito. Ayoko ng squatter na Ka tirahan. ba namimili? May pera ka. Napangpo pa sa bahay na sa subdivision, di ba? May pera ako sa'yo, hindi ba?
inaalagaan natin yun para sa plano nating negosyo. Hindi ba? Huwag nating bawasan. Pansamantalang paninira mo lamang dito eh. Kung nakapagsimula tayo ng negosyo natin, hindi saka ka na lumipat. Hindi sa squatter na ito, ha? Bakit? Wala na bang ibang lugar maliban dito, ha, Poldo? Marami, kaya lang masyadong malang upa. Kaya pagtiisin niyo mo lang mag-ina ang tumalit dito sa squatters. Bakit dito tayo tumira, Mami? Ang ingay-ingay. Gabi na. Pero marami pa rin tao sa Pwede daan. ba? Huwag ka ng reklamo dyan. Wala na akong ibang naririnig sa'yo kundi ang pagre-reklamo mo. Ayoko dito, Mami. Babaho. At nagkalat na ang basura sa bahay nito. Oh, nagkalat pala. Di tulungan mo ako maglinis para luminis itong tirahan natin. Dito na ba tayo titira, Mami? Ang kulit-kulit mo. Sinabi na ngang oo. Bakit kasi umalis tayo dun sa bahay ni na Lola at Daddy? Mas magandang dihamak ang bahay natin. Dati, sakay sa bahay na ito, ang sikip-sikip, ang dilim-dilim pa. Nakakatakot. Wala pang TV. Paano kung papanood ang paborito kong palabas na cartoon? Tumahimik ka. Karton ka dyan. Matulog ka lang nga. Baka masapak pa kita. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Nak, gumising ka na dyan. Nak, gumising ka na. Ano ka ba? Ano ka ba naman, Mami? Natutulog pang tao eh. Ginigising mo na. Gumising ka na dahil mag-iigi pa tayo ng tubig. Ano nga? Bakit ho ba? Wala bang tubig dito? Wala raw gripo ang bahay na to. Kailangan nating mag-igib ng tubig para may mainom tayo. Hindi ka na, gumising ka na dyan. Ay, ayoko dito, Mami. Bumalik na lang tayo doon sa bahay ni Daddy. Doon, wala akong ginagawa. Kundi kumain lang, matulog ang ginagawa ko. Maglaro ng cellphone at manood ng TV. Pero dito, bukod sa masikip, itong bahay, ang dilim-dilim pa. Kaya ayaw kong tumira sa bahay na ito, Mami. Bumalik na tayo sa bahay ni na Daddy. Hindi ko kaya to. Tama nga ang anak ko. May ilaw nga, pero hindi masyado maliwanag. Ang sikip-sikip pa. Kaya parang ang dilim-dilim tignan. Kabaliktaran sa bahay ni na Carlo na maluwag at maaliwalas. Ay, bukas, babalikan namin ng anak ko ang apartment niya at doon na lamang kami titira. Ma, ito po ang bahay namin ng anak ko, oh. Parenta yan. Ayun na ang apartment ni Poldo. Dapat may maluwag ang bahay ni Carlo. Okay na rin itong apartment ni Poldo. Kumpara dun sa squatter kung saan niya kami dinala. Halika na, anak. Palagay ko,
Nariyan ang Tito Poldo mo. Dahil nakasara ang pintuan. Pero hindi naman nakakandado. Di ka na, dalhin mo na. Opo, Mami. Bakit dito tayo bumalik, Mami? Bakit hindi doon sa bahay ni na Daddy? Kasi, hindi na tayo babalik doon sa bahay ng Daddy Carlo mo. Bakit nga? Kasi nga, hindi mo tunay na daddy si Carlo. Ho? Hindi ko Daddy ang Daddy Carlo. Oo. Hindi mo siya daddy, anak. Pero bakit Daddy ang tawag ko sa kanya? Kasi nga, maliit ka pa nang tumira tayo sa bahay nila Daddy Carlo mo. Kaya ang tawag mo sa kanya, Daddy. Oh, ito na ang pintuan ng apartment ni Poldo. Kakatok na ako. Sino po sila? Ha? Oh, anong kailangan nila? Sino ka? Aba, ikaw itang pumunta dito sa amin? Tapos tatangin mo ko kung sino ko? Eh paano kung ikaw ang tatanungin ko, sino ka? At bakit may dala kang mga bag? Hindi ba't si Poldo ang nakatira sa apartment na to? Nasaan siya? Ah, kung hindi ako nagkakamali, malamang ay ikaw si Marla, yung sugar mommy ng asawa ko. Teka. Palagay ko, si Poldong dapat kumausap sa'yo. Sweetheart! Sweetheart, Poldo, nandito ang sugar mommy mo. Papapasukin ko ba? Poldo, anong ibig sabihin nito? Sino ang babaeng yan? At Siya si... bakit nandito siya sa apartment mo, ha? Siya si Jenny. Asawa ko. Ano? Asawa mo? Oo, asawa ko siya. Dahil kasal na kami kahapon. Kaya pwede ba? Umalis na kayo ng anak ko. Manangya ka! Tinloko mo ako! Tinloko mo ako! Huwag ka na nga mag-inarte ng ganyan. Bakit ikaw? Hindi ka ba naloko? Niloko namin naman si Carlo, hindi ba? Nagtataka nga ako sa'yo. At iniwan mo pa siya samantalang ang ganda-ganda ng buhay mo doon. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na nun. Dahil kung hindi, squatter, paksak mo. Malis ka na! Oh, Ate Marla, anong ginagawa mo dito? Ako nga ang dapat magtanong sa'yo eh. Anong ginagawa mo dito? O Marla, naligaw ka yata. Carlo, anong ginagawa ng babaeng ito dito, ha? Dati, ang pwesto ko lang ang inagaw mo! Tutulog ang inay, Marla. Ayaw kang magising siya. Kaya umalis ka na. At kung nagtataka ka kung bakit naririto si Jane, ay dahil asawa ko na siya. Kahapon lamang kami ikinasal. Hindi! Hindi mo magagawa to sa akin! Hindi! Ikaw ang umalis ng bahay. Ikaw ang nagpasyang iwan ako. Ikaw ang nagtulak sa akin para manligaw ng babaeng gusto ko at gusto ng inay ko. Carlo, bakit naman ganon? Kung matagal mong kinakasama, bakit iba ang pinakasalan mo? Bakit? Bakit? Bakit mo nagawa to sa akin? Bakit? Nag-iisa ka lang.
pahalagahan ang pagmamahal ng itinuring na asawa. Pag ikaw ay nagluko, ikaw ay mawawalan ng ligaya sa buhay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.